Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, maaari mong malaman na ikaw ay ligtas. Ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi nakabatay sa nararamdaman o sa nararamdaman o sa mabuting gawa, kundi sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. Narito ang mga pangunahing paraan upang malaman kung ikaw ay ligtas, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buong anak, bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, may katiyakan kang ikaw ay ligtas. Kung ginawa mo ng mga hakbang na ito, maaari mong buong magtiwala na sabihin na ikaw ay ligtas. Ayon sa pangako ng Diyos, The assurance of salvation is the confidence a believer has in knowing they are saved and will spend eternity with God. This assurance is not based on feelings or personal achievements, but on the unchanging promises of God, the finished work of Jesus Christ, and the witness of the Holy Spirit. Here's how you can have assurance of salvation. Kung may alinlangan, mahalagang suriin ang sarili, magsisi at ilagak ang pananampalataya kay Kristo na tanging daan tungo sa kaligtasan. Ang katiyakan ay lumalalim habang tayo nagtitiwala sa pangako ng Diyos, nananatili sa panalangin, nag-aaral ng kanyang salita at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. As a Christian, you are encouraged not to fear suffering or death. Because of the promises and hope found in Jesus Christ, suffering, though difficult, is often a way to grow in faith and draw closer to God. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Trials are temporary, but God uses them to refine and strengthen us. When it comes to that, Christians have the assurance of eternal life. Philippians 1 chapter 21 says, "For me to live is Christ, and to die is gain." That is not the end, but the transition to eternal life with God, where there is no more pain or suffering. Jesus himself overcame death, and through him we have victory over it. Fear is natural, but as believers, we are called to trust in God's sovereignty and his promises. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand, whether in suffering or facing death. We can find peace knowing God is with us, that his plans for us are eternal. Ang Ephesians chapter 1:4-6 ay nagpapaalala na bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos kay Kristo upang mamuhay ng banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig, itinadhana niya tayo ng kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon sa kanyang mabuting kalooban, ang lahat ng ito ay ginawa upang purihin ang kaluwalhatian ng kanyang biyaya na kanyang malayang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal. Pinakita ng talatang ito ng ating kaligtasan ay bahagi ng plano ng Diyos mula pa sa simula, at ito'y bunga ng kanyang biyaya at pag-ibig, hindi ng ating sariling gawa. Ang layunin ng lahat ng ito ay upang bigyang papuri ang Diyos sa kanyang walang hanggang kabutihan at kaluwalhatian.